yung headline ka. Tingnan niyo sa itaas ho ng little heading doon sa Inquirer. What did I say? Yun daw ho, parang yung daw ho noon, parang ang dating, parang mensahe kay Digong. Kung titingnan nyo ho, huwag ho natin paglaruan kasi brutalidad ho yung ginawa ho ng Busayaf para pugutan ho ang ulo ng isang Canadian. And we don't want to make fun of that. By all means, kinukundi na ho natin yan. And we should not be making fun out of it. But if you use that, pag ginamit mo yung sinasabing balita, pinapalabas mo, para bang ang dating, parang kay Duterte yun, na kaya pinugutan ng ulo, sangkaterbang mga pulpul at bobo kayo. You understand? Bumalik nga uli kayo sa sinasabing School of Journalism. Bakit mo sasabihin na parang ang dating, kaya pinugutan ng ulo, parang panghahamon, o doon, yung kay Duterte. Anong kinalaman ni Duterte, mga bossing? Ngayong araw, inilabas ho nila na parang kumuha ho sila ng sinasabing somebody would have to speak on behalf of whatever, Abu Sayyaf or any group for that matter na parang sasabihin. Kaya daw ginawa nila intended para kay Digong. Mga sangkaterbang mga ob-ob pala kayo. Sino ho ba nakaupo kasalukuyan? Di ho ba mga yellow? There's such thing as yellow journalism. There's such thing as pseudo-journalism. And call it any way you want it. Iba naman yung pseudo-type journalism. Yellow journalism, medyo, you're bordering to something that the true blue journalism, true blue journalist, ayun ang mga mainstream. Pag medyo ginamit mo ang pagiging yellow mo, extreme ka. Tulad ho kahapon ng balita, parang ang mensahe para ho kay Duterte. Ang pagpugot ng ulo, parang si Duterte ang dahilan kung bakit pinugutan ng ulo yung Canadian. Kundi ba kayo isang katerbang mga ob-ob at eng-eng? Di ba? Sino bang nakaupo? Hindi ba dilaw? Unless otherwise, sinabi nung mahilig mag-Xbox doon sa palasyo, si pangalan ay si Digong, si Pinoy, si Digong kasi ang pinatatamaan nila. Pag sinabi, I would like to relinquish my presidency as of this very instant, so automatically, I'd like to Digong to assume the presidency ASAP. Kasi yung mga taong in-appoint ho ni Pinoy, yung pa rin ang mga nakaupo kasalukuyan hanggat hindi pa ho nakaupo si Digong. Hindi ho gagana yung kanyang gobyerno, kaya nagpaplano pa lang ho siya. Kaya ito naman mga dilaw na mga media, umupak na agad, hindi pa nga nakaupo. Sino ba nakaupo? And that's what you call the yellow brand journalism. Do not put words into the mouth of someone na parang gusto niya mag-respond kasi nag-boycott sa inyo. Ayaw makipag-usap. Kaya parang para sumagot, hindi talaga sasagot kasi binoycott kayo Hindi siya magsasalita. Although si Duterte, mga bossing, bago pa man napugutan yung unang Canadian, humingi ho ng paumanhin doon ho sa Canadian government sa nangyaring pagpugot ng ulo nung panahon ho ng Abril. Hindi pa ho siya presidente, isang mayor pa lang ho, tumatakbong pagka-presidente, humingi na ho siya ng paumanhin sa Canadian. Humingi ba ng paumanhin si Pinoy? Sino ho ba nakaupo ngayon? Ang dapat humingi ng paumanhin si Pinoy ho kasi kasalukuyan yung mga tao niya, yung mga sabihin ho natin na sa militar, mga pulis. Kailan ba nadukot yung sinasabing Canadian ho? Hindi ba para termino ni Pinoy? Last year pa yan hanggang kasalukuyan? Bakit nyo dinidikit kay Digong? Of course, mamanahin ni Digong yan. Ang tanong, anong gagawin ni Digong, ni Duterte, pag upo niya? Anong gagawin niya sa mga Abu Sayyaf? A. Pupulbusin. B. Gigilingin. C. Gagawin karne norte. D. Igigisa. E. Lalagyan ng paminta. Lalagyan ng toyo. Lalagyan ng bawang, sibuyas. Ang sarap, ano? Siguro that's what they wanna hear. Gusto silang sabihin kay Duterte, come on, say it. Kasi hamon sa iyo. Kita mo? Iyan, sending signal na para sa iyo yan, Digong. Para bang, si Digong ba ang dahilan kung bakit pinugutan ng ulo yung Canadian? Ob-ob. That's the way it is, the yellow journalism style. Kung tutusin, pabaon kay Pinoy yung ulo ng pobreng Canadian na walang magawa at kasalukuyan, nag-aantay na lang lumayas at hanggat nandyan umuupo at ninanamnam hanggang sa huling sandali sa palasyo, sasaluin at mamanahin at ang tatamaan ang collateral damage, hindi pa nakaupo yung pobre, si Digong. Am I defending Digong? Am I on the mouthpiece? No, I'm analyzing what a yellow journalism is all about. Get it straight!